3 pesos and 76 centavo. So ito ang babayar natin sa electric bill natin per day. Yan, per day, umaga, tanghali at gabi. Ito naman ang sunod natin mga idol, rice cooker. At nakaka-measure tayo ng 1.82 amps. Usual, welcome again sa aking YouTube channel. May mga nagtatanong na pwede naman daw nating direct kunin sa label ng isang appliances yung wattage. Bakit pa nga ba natin kailangan itong power law? Sagutin natin. Ito kasi mga idol, may mga gusto ring matuto kung paano gamitin itong power law. Sa mga marunong na, yung mag-giveaway po tayo, wag po tayo puro puna. May dahilan kaya ginagawa ko ito mga idol. Doon sa mga previous video ko nakikita nyo, iba yung nasa wattage nung label at iba rin yung actual na nasusukat ko, although kinukuha ko sa pinaka maximum nung unit. Katulad nito 400 watts. Ang nasa label nito is 400 watts. Ngunit tignan natin kung eksakto nga 400 watts dun sa nasukat ko. Ang nasukat natin sa ampere nya is 1.82 ampere. So ito yung current na pasok sa ating rice cooker. At yung voltage natin is kunin natin sa 230. In between ito ng 220 at 240. And then makikita natin yung ampere stand here ay dito at yung voltage V tapos yung P na power measured in watts sa label is 400 watts. Tingnan natin, ita-times natin ito. So ang missing dito, ito meron na ito, I at saka V meron na. Ang missing lang yung P, therefore ito ang gagamitin natin na formula. So ang P daw is equal to is equal to ampere na 1.82. Ita-times daw natin sa voltahe na 230. And then P is equal to 418.6. See? Magkaiba mga idol. May konti lang naman na pagkakaiba. Ngayon, at nakuha na natin ito, pupwede na natin itong gamitin itong formula na ito para makuha naman natin yung kilowatt hour nya. So, i-bring down lang natin yan. Kilowatt hour is equal to watts na 418.6. Ita-times daw natin sa time o hours, hour. Ngayon, subukan yung measuring kung ilang minuto bago makaluto ang ating rice cooker. So sa akin, nakita ko na nakakaluto na ako. Kung hindi naman na in, tumataas na yung kanyang thermostat sa 15 minutes. Ngayon 15 minutes 3, ita-times natin sa 3 dahil nagluluto tayo umaga, tanghali, gabi. So 15 times 3 is equal to 45 minutes. So ito ay 45 minutes. Therefore, yung time natin ilalagay natin is 0.75. Ayan. So lagi natin i-convert. Hindi eksakto 45 yung ilalagay natin, ha? 0.75 divided by 1,000. Sa mga nagtatanong pa rin kung ano itong 1,000 na to, 1,000 ito ay watt. Ko-convert lang natin sa kilowatt. Kaya 1,000 watts is equal to 1 kilowatt. Ayan. So hindi kailangan yan, hindi kasama yan, ha? Nilagay lang natin kasi may mga nagtatanong. And then nakuha na natin, therefore
kilowatt hour is equal to, pag times natin ito at saka i-divide natin, ang lalabasan niyan is 0.31. Since may mga tatlo pang digits, isama natin. Pero actually ito lang ay 0.31 kilowatt. Ayan. And then, nakuha na natin kung ilang kilowatt para sa 0.75 hours na umaga at gabi. Tanghali tayo nagluluto. And then, ang gagawin na lang natin mga idol is ita-times natin ito ita-times natin sa 12 pesos kasi sa area namin ang per kilowatt is 12 pesos. Kung sa area nyo is 10, kunin nyo sa 10. And then pag itinams na natin ito, ang result naman yan is 3 pesos and 76 centavo. So, ito ang babayar natin sa electric bill natin per day. Yan, per day, umaga, tanghali, at gabi. Kung gusto naman natin kunin yung per month niya, i-times lang natin. 300.76 times 30 days is equal to 113.02. So, ito ang magiging bill natin sa loob ng isang buwan. So, ito per month na to. Yan, per month. Yan, ito lang mga idol ang babayar natin sa rice cooker na 400 watts na ito ay 1 liter. 1 liter to, ha? 1 liter. So, tanong ko, kaya nyo na bang computein yung inyong unit? Maraming salamat sa panonood. Until next time, God bless.